Fallen Angel Lucifer, putulin ang sariling pakpak ng anghel. Ngunit ninakaw ng ibang tao at dinala sa black market para sa auction. Salamat sa tulong ng kapatid kong si Amanda, natuklasan lang ni Lucifer na peke pala ang mga pakpak. Sa kabilang bahagi ng lalaking itim na malayang nakahiga sa silid. Biglang tumunog ang doorbell. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Lucifer na nakatayo sa harap niya na may malademonyong ngiti. Ikaw ba yan? Tama, ako ito, Lucifer Morningstar. Huwag mong hintayang mag-react yung lalaki. Agad na pumasok si Lucifer. Galit na inilalantad ang lahat sa kanyang pangalan. Lahat ay peke. Biglang may nakita si Lucifer. Puno ng pagdududa ang mukha niya. Isang pares ng Snow White wings ang nakasabit sa dingding bilang palamuti. Parang hindi na may tatago ang lahat. Nagsimulang magmakaawa ang lalaking maputi kay Lucifer na iligtas siya. Hindi mo sila makukuha. Kung wala ito hindi tayo mabubuhay. Malamang hindi mo pa rin maintindihan. Akin ang mga yan. Sino ang nagbigay sa iyo ng balitang ito? Nagpalit ang kamera, pumunta ulit si Lucifer sa dalampasigan. Nakaupo ako sa pagitan ng mga pakpak. Sa pagkakataong ito, nagmamadaling magtanong si Amanda. Sinusubukan mong hanapin ang dalawang paraan na ito kahit saan. Humingi pa ng tulong sa akin. Ngayong nahanap mo na, ayaw mo na bang bumalik sa totoong pagkatao mo? Tumingala si Lucifer kay Amanda na nanlilisik ang mga mata. Tapos sinabi niya kay Amanda, with actual actions. Kagad sa paligid ng apoy, natigilan si Amanda dahil ang mga pakpak ay kumakatawan sa kanyang pananampalataya, kumakatawan sa sukdulang kaluwalhatian ng mga anghel. Tuwang-tuwang lumuhad sa harap ng kanyang mga pakpak, ngunit sinabi ni Lucifer na nakuha niya ang katotohanan mula sa itim na lalaki. Lahat ng ito ay plano ni Amanda, dahil hindi mo ako binibigyan ng ibang pagpipilian. Mukhang na-corner ka talaga. Hindi ako papayag na pumatay ng ordinaryong tao, hayaang mahulog ang mga pakpak sa mortal. Ay para gisingin ka. Tanong ni Amanda kay Lucifer bakit niya sinunog ang pakpak niya, sagot ni Lucifer. Sa una ay pinutol niya ang kanyang mga pakpak upang bigyan ng kanyang sarili ng daan palabas. Pero hindi na kailangan, dahil hindi na ako makakabalik sa impyerno. Nawala ka sa isip mo dahil gusto mo akong ibalik sa impyerno. Siguradong gagantimpalaan ka ni tatay. Galit na sumugod si Amanda kay Lucifer. Pagkatapos ay galit na galit niyang inihagis si Lucifer sa lupa. Paulit-ulit na sinuntok si Lucifer sa mukha. Mahulog tulad ko, nakikita ko sa harap ng aking mga mata ang rebeldeng kapatid. Itigil ni Amanda ang kamay niya, tapos sinabi niya kay Lucifer na hindi siya sasuko. Sa bar, may hawak na balahibo si Mozzie. Ilagay ito sa kahon. Nasa ospital ngayon. Inanunsyo ng doktor na pumanaw na ang pasyenteng nakahiga sa kama. Biglang may humawak na braso sa glass door. Pagkatapos ay lumitaw ang isang kamanghamanghang eksena. Kapatid ni Amanda, dahil gusto kong ibalik ang kapatid ko sa impyerno para pamunuan ng utos. Kaya maghanda kapag pinatay ka ng pinakamahinang Lucifer. Sa bar ay may sumulpot na estranghero na may baril na nakatutok kay Lucifer. Sinabi niya na nakipagkasundo siya sa anghel. Siya ang bumuhay sa akin pagkatapos ay nagpadala sa akin upang patayin ka. Lumalabas ilang araw na ang nakalipas. Binuhay siya ni Amanda. Tingnan mo yung sniper na hindi nagtatago ng identity. Tawa ni Lucifer. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang kanyang malasatanas na pagkakakilanlan. Ganito ka pala, medyo nagulat si Lucifer. Ang sarili kong satanic status ay hindi gumagana. Ngayon itinutok ng gunner ang baril sa ulo ni Lucifer. Hindi ka na immortal, kaya kailangan ko lang hilahin ang gatilyo. Palem, Satanas. Ang kalsada ay ang Panginoon ng impyerno ngunit pinagbantaan ng isang ordinaryong tao. Walang magawang sabi ni Lucifer sa gunner. Naloko ka ni Amanda, patayin mo man ako ngayon, maya-maya ay mamamatay ka. Pagkatapos mong mamatay, siguradong mapupunta ka sa impyerno, na hindi mapigilan ni Amanda. Nakikita ang gunner na medyo nag-aalinlangan. Nilabas ni Lucifer ang kanyang devil coin. Sinabi pa sa kanya na ang kailangan lang niya ay itong barya. Pagkatapos ay maaari kang umalis sa impyerno sa iyong kalooban. Then he continued saying, if you don't kill me it will be yours. Sa wakas ay lumipat na ang gunner. Unti-unting humakbang pasulong. Pinili niyang tanggapin ang barya na makakatakas sa impyerno. Saktong pag-alis ng gunner, may babaeng lumapit kay Lucifer. Halika ulit. Dito, ang pulis na si Dane ay nakakulong sa isang lihim na silid. Matapos niyang gamitin ang lahat ng lakas niya para makalas ay dali-dali siyang tumakbo sa bar. Pero ngayon nalaman ko na huminto sa paghinga si Lucifer. Nang nalaman niyang huli na siya, tapos biglang umupo si Lucifer sa likod. Buhay ka pa ba? Tama iyan, medyo mahirap din paniwalaan si Lucifer. Hindi mo rin maintindihan, bakit may immortality na naman ako? Camcorder. Ang babaeng bumaril at pumatay kay Lucifer ay nagbibigay ng talumpati sa isang charity gala.
Sa pagkakataong ito ay biglang sumulpot si Lucifer. Nakatayo sa harap ng lahat. Ilantad ang krimen ng pagpatay sa kanyang asawa. Ang kanyang asawa ay isang pilantropo. Kasi ayokong bigyan ako ng pera ng asawa ko. Babaeng nagbabalak pumatay sa kanyang asawa. Sa pamamagitan ng hypnosis ni Lucifer, nagsalita ang asawa tungkol sa kanyang pagnanasa. Sa wakas ay nahuli siya ng mga pulis. Pabalik sa bar, sinabi ni Lucifer kay Mozzie ang karanasan kagabi. Palagi kang nagdududa, bakit may immortal akong katawan minsan? Minsan parang tao, habang hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Mukhang may naisip siya, kaya hinanap ko si Chloe, para patunayan ang punto ko. Harapin ng lalaking laging sinasabing anghel. Sinabi ni Chloe ang mga katagang itinatago niya sa kanyang puso. Kaya kung itigil ang pagiging maingat sa'yo, hindi ko ginagawa yon kahit kanino. Ginagawa mo akong maging marupok. Sa ngayon, medyo distracted si Lucifer. Aksidenteng naputol ang kutsilyo sa palad niya. Pagkatapos noon, may nakita akong kakaibang nangyari sa akin. Parang ginawa mo na rin akong marupok. Nung araw na yon, kakalabas lang ni Lucifer ng simbahan nang biglang may umatake. Buti na lang at mabilis na nag-react si Chloe, napatumba ang dalawa. Salamat doon, nakatakas si Lucifer at ang pari. Sigurado si Chloe na gustong puntirya ng assassin ang pari. Ilang araw na ang nakalipas, pumunta ang pari kay Lucifer para humingi ng tulong. Sa bar, sabi niya kay Lucifer, ang community youth center ay tahimik na nakikipag-ugnayan sa droga. Natuklasan niya na ang mga bata sa simbahan ay ginawang mga kasangkapan sa transportasyon. Ang isa sa kanila, si Connor, ay nagkaroon ng isang malungkot na buhay. Nang mamatay ang kanyang mga magulang, inampun siya ng pastor. Hindi mo gustong makita itong naliligaw. Pagkatapos ng maraming talakayan sa direktor ng sentro ngunit walang resulta, hiniling ng pastor kay Lucifer na kausapin ng direktor. Bagamat tinatanggihan ng bibig ni Lucifer si pastor, pero sa likod, punta tayo sa youth center kasama si Chloe. Matagal na kumatok sa pinto pero walang sumasagot. Sumilip sa salamin na bintana. Napakagulo ni Chloe sa loob. Isang masamang premonition, itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ang pinto. Nakita ang direktor na nakahiga sa sahig na hindi humihinga. Tagapayo sa sentro ng pagsisiwalat. Madalas makipag-away si pastor sa direktor. Naramdaman agad ni Lucifer na ang pastor ang pinakamalaking suspect. At agad namang itinanggi ni Connor ang hinalang ito. Dahil iniisip ng bata na laging nag-aalala ang pastor sa kanya. Ang mabubuting tulad mo ay hindi makakapatay ng tao. Sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa archive ng pari, nalaman ni Chloe na ang pastor ay puno ng mga kriminal na record. Umaatake sa iba, guluhin ng seguridad at kaayusan. Ngunit 10 taon walang krimen. Kaya pumunta ulit kayong dalawa kay pastor. Nagulat ang pastor sa pagkamatay ng direktor. Bagaman ang petsa ng krimen, pinuntahan ng pastor ang direktor. Nagtalo pa ang dalawa at nag-away pa. Ngunit ang oras ng pagkamatay ng direktor ay tanghali. Samantala, ang pastor ay nakikinig sa pag-awit ng mga himno. Dinala ni Chloe ang pastor sa himpilan ng pulisya para magsulat ng ulat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkalabas ko ng simbahan, inatake ako. Ang pastor ay pinaslang ngunit napakalma pa rin. Dahil minsan nakatanggap siya ng pananakot na mensahe. Huwag kang makialam dito kung ayaw mong mamatay. Ngunit ang boses sa mensahe ay nanggaling sa voice changer mula sa opisina ng direktor. Bagamat walang nakitang fingerprint o laway ang pulis sa voice changer, ngunit inakala ng pastor na iyon ay boses ng 2 tao. Ang isa ay ang direktor ng youth center. Pangalawa, gustong gawin ng Spider-Man ang trabaho ng pagsubaybay. Ngayon patay na ang direktor. Walang nakakaalam kung sino ang gagamba. Nakakakita ng pari na nasa panganib ng buhay. Si Lucifer ay nag-propose. Dumating ang pari para samilong sa bar. Nais ni Lucifer na ihayag ng mga pari ang mga mortal na pagnanasa. Ayaw niyang malubog ang pari sa musika, dahil ang pari noon ay tumutugtog ng musika. Ang antas ng pagtugtog ng piano ay hindi mas mababa kaysa kay Lucifer. 10 daliri sa keyboard. Ngayon na, nakatanggap si Chloe ng larawan mula sa surveillance camera. Ang nagpaputok sa kanila ay si Connor. Ang taong gustong protektahan ng pari ay gustong magpakamatay. Ginagawang hindi maintindihan ni Lucifer, kahit ang pari ay hindi naiintindihan. Pagkatapos noon ay umalis na ang pari na may palusot na may nagdadasal. Nung una, walang pakialam si Lucifer. Hanggang sa bumalik si Chloe ay may na-realize akong kakaiba. Pareho silang nagmamadaling nagmaneho papunta sa simbahan. Saka nakita ni Connor na nakatutok ang baril sa pari.
Ang lalaking nasa likod niya ay ang Central Advisor. Isang bagay ang sinasabi ng kanyang hitsura. Siya ang gagamba na gustong hulihin ng mga pulis. Hinikayat ng tagapayo si Connor na patayin ang abogado. Ngunit umiling si Connor at ayaw magpaputok. Nagalit ang tagapayo, agad na nagpaputok. Sinamantala ni Chloe ang pagkakataong barilin siya sa braso. Tinulungan ni Lucifer ang pari na itigil ang pagdurugo sa sugat. Alam ng pari na malapit na siyang mamatay. May sinabi siya na ikanalito ni Lucifer. Tandaan, Dad, may arrangement. May gustong sabihin pa si Lucifer, ngunit ang pari sa kanyang mga bisig ay nakapikit. Si Lucifer ay heartbroken, ang galit ay sumasabog. Napahawak siya sa leeg ng advisor. Buhatin siya sa pader. Bakit mo ginagawa yon? Hindi ko alam, buddy. Bakit? Hinayla ni Chloe si Lucifer pabalik mula sa bingit ng pagkawala ng kontrol. Pumunta si Lucifer sa rooftop, patuloy na pinapagalitan ang Diyos. Galit na galit si Lucifer, hindi alam yon. Pumapasok ako sa bitag ng kapatid ko.